Sa totoo lang po, wala na po sa itsura ngayon yung masamang tao. Mas nakakatakot pa yung mga tao, kagalang-galang ang suot. Tapos na po yung bansa natin nang nag-e-elect ng mga, mabait yan, kaya wala nangyayari sa atin eh. Mabait lang yung umahawak, pero tinuturuan ng mga masasamang tao. Kaya yung pera natin wala na pupuntahan. Dati kasabay natin yung Japan, yung Singapore, ngayon nasaan tayo? Sa yaman ng Pilipinas, dapat naka-aircon ngayon, ang init. Pili ko, lapit lang sa impyerno eh. Ang daming demonyo sa TV. Ngayon, nag-usap ka niya asawa mo. Nanonood, makikita mo sa Instagram, sa Facebook, grabe yung kinakalat nila. Pinuputulan nila yung mga interview para magmukhang masama si Digong. Nakakatawa. Nabububuhan. Sorry, pero nabububuhan ako sa mga taong maniniwala sa ganun. Di ba? Ako po, nandito po ako, wala po itong bayad. Nagpahinga po ang banda namin. Ayaw muna namin kumanta. Kaya sinabi ko, sorry, hindi ako pwede kumanta kasi usapan namin, hindi ako kakanta. Pero ayaw ko rin palampasin yung pagkakataon na magsalita dito. Ako, hindi po ako perfectong tao. Marami rin akong kalokohan. Pero sinasabi ng iba, pag CD ko ang naupo, drastic change. Pili ko, yun kasi ang kailangan talaga ng Pilipinas. Yun talaga ang kailangan. Sa totoo lang po, kaya ako nagkasalita dito kasi gusto ko siya maging presidente natin, pati si Vice, si Alan Cayetano, kasi naniniwala ako sa kanilang dalawa, naniniwala talaga ako. At hindi ito para sa akin, ginagawa ko po ito para sa anak ko. Kasi gusto ko lumaki yung mga anak ko na swerte na pwede silang maglakad sa kalye, wala silang nakatakutan. Yung mga jacuzzi sa kulungan, nangyari yun. Nung pinapasok nila yung jacuzzi sa kulungan, sabihin ng batay, ano yan? Kanin po. Sige. Parang nila hindi nalaman yun. Paganood ka talaga ng mga debate, nakakatawa talaga yung iba eh, nabubuhan talaga. Pero makikita mo, si Digong, totoo lang sinasabi niya eh. Yun lang naman yung kailangan natin eh. Tsaka yung wala lang takot yung mga kriminal ngayon. Malamang pag naupo si Digong, maraming alis ng bansa. Mas maganda, umalis na yung mga pasok ng tao na yan, hindi natin sila kailangan. Hindi ko panahunan ng Pilipinas para umunlad ulit. Kaya po ko nakikiusap sa inyo, ako nandito ako, hindi para sa sarili ko. Niisip ko yung mga anak ko. Kayo rin po sana isipin nyo yung mga anak nyo. Isipin natin yung mga bata para magkaroon sila ng mas magandang kinabukasan ng Pilipinas na masarap mabuhay at maunlad. Hindi yung Pilipinas ngayon na tamang daan, tuwid na daan. Ang labo, nagluto nga ng drugs sa kulungan eh. Nagbabrown out yung airport, sabi, balas daw. Bakit diba? Sorry po sorry. Natuprostrate lang ako, pero kaya ito ginagawa ko sa, maraming sabi sa akin na huwag kang pumasok ng delikado yan. Isip ko, bahala na, para sa mga anak ko. Baka kahit maliit ang parte ng magawa ko, makatulong para sa magandang kinabukasan ng mangyari. Mabuhay si Jay! Mabuhay mo si Digong, ako naniniwala ako sa kanya. Kung kailangan na higpitan ng Pilipinas, it's about time para bumalik yung magandang Pilipinas at safe na Pilipinas. Umalis na yung masasamang tao dito. Hindi na natin sila kailangan yung mga magnanakaw. Sana, bumakin na sila na. Maraming salamat po, Butford Digong, tsaka si Alan Cayetano. Salamat, mabuhay mo tayo lahat. Mabuhay si Lord Duterte. Thank you very much. Duterte! 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 Along here, the last song, we're playing on the first song. You know, the rose of all the planets, you're on the man. Okay! Duterte!
Sa totoo lang po, wala na po sa itsura ngayon yung masamang tao. Mas nakakatakot pa yung mga tao, kagalang-galang ang suot. Tapos na po yung bansa natin nang nag-e-elect ng mga, mabait yan. Kaya wala nangyayari sa atin eh. Mabait lang yung umahawak, pero tinuturuan ng mga masasamang tao. Kaya yung pera natin wala na pupuntahan. Dati kasabay natin yung Japan, yung Singapore, ngayon nasaan tayo? Sa yaman ng Pilipinas, dapat naka-aircon ngayon, ang init. Pili ko, lapit ako walang sinasabi niya eh. Yun lang naman yung kailangan natin eh. Tsaka yung wala lang takot yung mga kriminal ngayon. Malamang pag naupo si Digong, maraming alis ng bansa. Mas maganda, umalis na yung mga pasok ng tao na yan, hindi natin sila kailangan. Hindi ko panahon ng Pilipinas para umunlad ulit. Kaya po ko nakikiusap sa inyo, ako nandito ako hindi para sa sarili ko. Niisip ko yung mga anak ko. Kayo rin po sana isipin nyo yung mga anak nyo. Isipin natin yung mga bata para magkaroon sila ng mas magandang kinabukasan ng Pilipinas na masarap mabuhay at maunlad. Hindi yung Pilipinas ngayon na tamang daan, tuwid na daan. Ang labo, nagluto nga ng drugs sa kulungan eh. Nagbabrown out yung airport, sabi, balas daw. Bakit diba? Sorry po ha. Kasi impyerno eh. Ang daming demonyo sa TV eh. Ngayon, lady, nag-usap na yung asawa mo. Makikita mo sa Instagram, sa Facebook, grabe yung kinakalat nila. Pinuputulan nila yung mga interview para magmukhang masama si Digong. Nakakatawa. Nabububuhan. Sorry, pero nabububuhan ako sa mga taong maniniwala sa ganun. Di ba? Ako po, nandito po ako, wala po itong bayad. Nagpahinga po ang banda namin. Ayaw muna namin kumanta. Kaya sinabi ko, sorry, hindi ako pwede kumanta kasi usapan namin, hindi ako kakanta. Pero ayaw ko rin palampasin yung pagkakataon na magsalita dito. Ako, hindi po ako perfectong tao. Marami rin akong kalokohan. Pero sinasabi ng iba, pag CD ko ang naupo, drastic change. Pili ko, yun kasi ang kailangan talaga ng Pilipinas. Yun talaga ang kailangan. Sa totoo lang po, kaya ako nagkasalita dito kasi gusto ko siya maging presidente natin, pati si Vice, si Alan Cayetano, kasi naniniwala ako sa kanilang dalawa, naniniwala talaga ako. At hindi ito para sa akin, ginagawa ko po ito para sa anak ko. Kasi gusto ko lumaki yung mga anak ko na swerte na pwede silang maglakad sa kalye, wala silang nakatakutan. Yung mga jacuzzi sa kulungan, nangyari yun. Nung pinapasok nila yung jacuzzi sa kulungan, sabihin ng batay, ano yan? Kanin po. Ah, sige. Parang nila hindi nalaman yun. Paganood ka talaga ng mga debate, nakakatawa talaga yung iba eh, nabubuhan talaga. Pero makikita mo, si Digong, totally, natuprostrate lang ako, pero kaya ito ginagawa ko maraming sabi sa akin na huwag kang pumasok ng delikado yan. Nisip ko, bahala na, para sa mga anak ko. Baka kahit maliit ang parte ng magawa ko, makatulong para sa magandang kinabukasan ng mangyari. Mabuhay si Digong! Mabuhay mo si Digong. Ako naniniwala ako sa kanya. Kung kailangan na higpitan ng Pilipinas, it's about time para bumalik yung magandang Pilipinas at safe na Pilipinas. Umalis kayo masasamang tao dito. Hindi na natin sila kailangan yung mga magnanakaw. Sana, bumatay na sila na. Maraming salamat po, Butford Digong, tsaka si Alan Cayetano. Salamat, mabuhay mo tayo lahat. Mabuhay si Lord Duterte. Thank you very much.